ng dangerous maneuver ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel nitong Sabado ng umaga sa Ayungin Shoal. Binomba ng tubig ang unay sa May 4 at dahil dito, nasugatan ang ilang sundalo na sakay nito na magsasagawa sana ng rotational and resupply o RORE mission. Muli na Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, nandito muna tayo ngayon guys, sa probinsya pa rin tayo. Happy Black Saturday po sa ating lahat. Holy Week pa rin. Yan guys, typical, nasa ilalim tayo ng puno. Yan, nasa duyan tayo guys. Yan, nandito tayo sa probinsya namin sa Pampanga. Nasa likod ako ng palaisdaan guys. Iikot ko lang yung camera bago tayo magbigay ng reaction sa ating topic ngayon, which is yung mainit na pinag-uusapan pa rin. Yung West Philippines, kung saan walang kibo at tahimik itong si Inday Sara. So pakita lang natin yung paligid natin. So yan guys, puno ng sampalok yan, ganyan kataas. So, may mga mangga din tayo doon. Ito kamatsili. Yan. Tapos nasa duyan tayo guys. So ito naman yung palaisdaan na mga ano dito, yung sugpo, alimango, bangus. Yan. Yan ang paligid natin. So relaxing muna tayo ngayon guys. Yan. Nasa ilalim tayo ng puno. Okay? So anuin lang natin yung camera. Ibalik lang natin sa ating. So yun guys, ang pag-uusapan na nga natin ngayon ay kung bakit, di ba? Kung bakit patuloy pa rin ang katahimikan o nakakabiging katahimikan nitong si Inday Sara na ating Vice President. Marami kasi talagang nakakapuna, di ba? Na kung bakit hindi niya kinukondena, lalong-lalo na yung pag-water cannon, di ba? Pag-water cannon sa ating mga Navy, Coast Guard, di ba? Diyan sa West Philippine Sea. So, siyempre, yung mga tagapagtanggol niya, unang nagtanggol sa kanya, itong siyempre kapatid niya, itong si Pulong Duterte, di ba? Ang sabi niya, hindi naman niya trabaho yan. Hindi naman kasi siya yung architect ng foreign policy. Si Pangulong Bongbong Marcos naman yun, sabi nila. So, totoo naman yun guys, siya yung architect ng foreign policy. Pero, hindi naman to usapin sa porket hindi siya presidente, hindi na siya pwede magkondena sa China. So sabihin natin, hindi siya vice president, di ba? Actually siya pangalawang mataas na posisyon sa ating bansa, di ba? Pag umaalis itong si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung caretaker, itong si Inday Sara. So talagang alam naman natin, pangalawang pangulo siya. At nagiging pangulo siya pag umaalis itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil nga, sabi nga ni Pulong, hindi naman niya trabaho yan. Sabi niya, yung ikondena yung China. So sabihin natin, hindi siya yung foreign architect na foreign policy, hindi siya yung presidente. Hindi pa siya Pilipino, di ba? Sabihin natin, hindi na rin siya Secretary of Education at Vice President. Ano na lang, bilang siyang Pilipino na lang, di ba? Kung isa kang Pilipino, di ba? Hindi ba dapat ipagtanggol mo, di ba? Dapat ipagtanggol mo ang ating bayan. Tayo nga, di ba, mga ordinaryong tao lang, na kinukundina natin yung ginagawa ng aggression ng China, na kung saan binubuli tayo, di ba? Ang dami nang nasaktan, di ba? Yung sa barko natin, mga Navy yun guys, mga Philippine Navy yun. At saka yung mga marine scientist natin, biology scientist, di ba, yung inano ng helicopter. So ngayon, bilang isang Pilipino na lang, hindi na bilang deputy secretary, di ba? Bakit kapag may mga okasyon, di ba, yung China, bumabati pa siya guys, bumabati pa siya ng Mandarin pa, talaga nag-e-effort siya, di ba? Nagsasalita pa siya ng Mandarin para lang ipahiwatig kila Xi Jinping, si Wang Xilian, yung ambassador, at yung sino-sino pang mga opisyal ng China, di ba? Nag-e-effort siya. Kaya nga nagtataka tayo, nagtataka yung buong Pilipino kung bakit hindi nga ito kinukundina. Ano ibang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito nakinabang siya o sinusuportahan talaga siya? At alam naman natin, di ba, itong kanyang ama, itong si Duterte,
ay talagang maka-China to. Naging tuta talaga siya ng China. At ngayon, di ba, lumalabas na naman yung secret deal na di umano'y actually sinabi na talaga ni Harry Roque, di ba, na ang kasunduan ay wag magdala ng construction materials dyan sa BRP Sierra Madre, kung hindi pagkain lang daw at tubig. So bakit sila pumayag doon, di ba? Kung ang interes ng ating bayan ay kanilang sinusunod o pinaglalaban. So ibig sabihin guys, kung walang repair materials o construction itong BRP Sierra Madre, alam naman natin yan guys, nakalawangin na. Talagang palubog na to. Kasi lumang-luma na yung barko. So ibig sabihin, sinabi nung Chinese na pagkasundo sila, na hayaan lang hanggang sa lumubog na. So bakit gusto ng Chinese, di ba? Na lumubog na yung Sierra Madre. Siyempre para makuha na nila yung kilanalagyan doon sa may Ayungin Shoal itong BRP Sierra Madre. Para siguro masakop nila at gumawa na rin sila ng mga artificial island dyan, di ba? Kagaya ng mga ibang ginawa nilang base dyan. So doon ka magtataka kung talaga mahal mo ang bansa mo, di ba? Yung ibang bansa nga, di ba? South Korea, Japan, Australia, EU, US, lahat yan kinundi na. Even yung India ngayon, sumusuporta na sa atin dahil nga sa ginagawa ng China sa atin ngayon. Kaya patuloy na dumarami ang kakampi ng ating bayan. Kaya nga dapat sana guys, ang ating gobyerno, at least nagsalita na itong si Pangulong Bongbong Marcos na ipaglalaban niya talaga. 'Di ba? May gagawin silang kakaiba ngayon sa gobyerno na hindi pa nila nagagawa. Kasi nga paulit-ulit na lang yan eh. Lalo pa nagiging aggressive itong China. So anong ginagawa natin dati? Diplomat protest. At kung ano-ano pang mga protestang ginagawa. No, hindi naman nakikinig guys. Yung China, wala silang pakialam kahit ano pa. Sinasabi nila na kaibigan nila tayo. Tapos makita mo talagang kawawa, di ba? Delikado pa ang buhay ng mga Navy at saka ng mga Marine natin dyan sa West Philippines. Tapos wala ka nga namang marinig kay BP Sara. Kaya nga maraming nananawagan ngayon na kay Sara na kundinahin mo na, pero nauna pang naglabas guys ng statement ito si Pulong Duterte. Kaysa kay Sara talagang wala, di ba? So sa dulo ibibigay ko sa inyo yung mga pabati ni Inday Sara sa mga Chinese sa mga okasyon nila at kung ano-ano pang mga may kinalaman. Talagang nag-effort pa siya guys. Nag-effort pa siya. Pero pagdating sa West Philippine Sea, sa mga binubuli ng ating mga Navy dyan, di ba? Nagkasugat-sugat pa, no hospital pa, may napilay pa, wala pa rin siyang kibo. Bakit kaya? So alam naman natin talagang tatay niya naging tuta ng China. Parang proud pa sila Roque, di ba? Na sinasabing, di, ito lang ang kasunduan. Eh nagsalita na yung ating national security na hindi nila kinikilala yan. Kaya nga sabi nila, dapat ipatawag na nga yun si Duterte tsaka si Harry Roque para ma-explain ano nga ba talaga yung secret deal at bakit sila pumayag. Diba, nadehado ang ating bansang Pilipinas, lalo na dyan sa West Philippine Sea. So kayo guys, ano masasabi nyo dito? Tama ba yung ginagawa ni BP Sara na huwag na lang mag-comment dahil hindi raw siya yung architect ng foreign policy? O bilang Pilipino na lang, tama ba na hindi mo kondinahin? At nakakalungkot, di ba? Yung mga DDS supporter talagang ang narrative nila, lalo na itong si Harry Roque, kinakampihan pa itong China. Guys, kinakampihan pa. At itong si Duterte rin, yung ama niya, di ba? Yung mag-ama, like father, like daughter, wala silang comment dito. Wala silang comment sa nangyayari sa West Philippines. Alright, so guys, malaya kayong mag-comment sa tingin nyo. Tama ba to, di ba? Yung ginagawa nilang mag-ama, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, na walang kibo, hindi pinagtatanggol, o baka nga binenta pa nga, di ba? Yung West Philippines Sea. Alright? So hanggang dito lamang guys, patuloy lang tayo mag-relax dito sa ilalim ng puno. Yan. Alright? So thank you very much po.
I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! 新年快乐! Nong Li, 新年快乐!